Magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayong demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliban ng kaliban ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at nagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. Ay hinggil sa issue ng employment status under Marcos administration. Ang administrasyong Marcos ay pag-iibayuhin pa nito ang pagkakaroon ng trabaho sa bansa mula sa pagpapababa ng unemployment nitong December 2023 mula sa 3.6% unemployment na bumaba ito to 3.1%. O ang walang trabaho ngayong as of December ay nasa 1.6 million na lamang. 2023 as of December, mula ng 2022 December ng 2.22 million yung walang trabaho. So, malaki rin yung ibinaba niya or unemployment na 2.22 noong 2022. Ngayong 2023 na December, naging 1.6 na lang ang unemployment. So yun, maganda yung yung kanyang pagbaba ng unemployment according to sa ulat ng ating pamahalaan at yung ating humigit kumulang yung ating employed sa as of ngayon, February, mga nasa nasa 50 million yung employed. Yung employed natin ay nasa 50 million yung employed natin. Yung unemployed 1.66 million na lang. Pero yung employed sa atin, nasa 50 million or more sa panahon ito as of February ay yung ating compared to our population, nasa 118 million yung ating population. So, ganun yung yung population, yung employed at mga walang trabaho. Ganun natin ganun yung takbo ng ekonomiya natin ngayon. So, ang PSAC o Private Sectors and Advisory Council led by SM Investment Corporation ay pag-ibayo ng trabaho sa bansa at mabawasan ng walang trabaho. Nais na mabigyan ng kakayanan ang mamamayang Pilipino sa iba't ibang industriya, kagaya ng health sector, etc. Upang mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Iba't ibang pamamaraan na kanilang gagawin to give employment. Meron yung aside from our government, yung ating mga economic team, yung NEDA at iba't ibang mga ikalara sa tingil dyan sa nag-iisip para magkaroon tayo ng trabaho, na mabigyan ng trabaho kung mapaganda ang ekonomiya ng bansa, ay meron ding consultation. So yung ating mga private sector ng mga negosyante kagaya ng SM Investment Corporation, sila yung isa sa pangunahin na kaisa dyan sa PSAC na yan para magbigay ng consultation sa ating pamahalaan at tumulong para mabigyan ng trabaho yung lipunan Pilipino locally. So, ang Human Rights Promotion ay maring sumusubuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. At sa isyong ito ng pagtaas ng employment sa bansa at pagbaba naman ng unemployment ay malaking improvement ito at kaalaman ng lipunan Pilipino na nagawa ng Administrasyon Marcos at Private Advisory Council na yun, mayroong improvement yung ating labor force. So mula sa pandemya at dating record ng kawalan ng trabaho sa bansa ay umusad sa panahon ng Administrasyong Marcos according to the government promulgation. So yung ulat na ito ng sa bayan ay naway magtuloy-tuloy at mabigyan ng trabaho ang lahat. So yun dito sa iniulat ng ating administrasyon na tungkol dito sa ating labor force o sa employment ay sana magtuloy-tuloy yung kanyang itong paggas ng employment para walang ma-achieve niya under the term of administration yung full employment. So maganda yung maganda kahit pa paano na makikita natin na yung ating ekonomiya yung kasi range nyo yung 50 million na may trabaho, range nyo ng 15 and above. So ngayon, kung imo-model natin talaga yung sino ba yung dapat magkatrabaho sa bansa, dapat yan 18 or 21 to 60 years old. Kasi kapag ka na-retire ka na, so hindi ka na dapat magtrabaho, pensionado ka na nun.
So ngayon, magsimula magtrabaho 18 or 21 pagka-graduate mo ng college or technical. So 18, 21, doon ka magtatrabaho hanggang 6. Yun yung model dapat na may trabaho, hindi 15. Kasi dapat sila yung mga youth sector o ay nasa paaralan, nag-aaral sila ng high school, elementary school to college or technical courses. So dapat yun yung model kasi ganun yung dapat na mangyayari sa mga bawat pamilya, bawat tao na mag-exist. So ngayon, yung dapat magtatrabaho, kung titingnan mo, ay dapat 18, 21 to 6 na. So yung may trabaho na 50 million, ano yun, range ng 15 age to above. So yun. Pero doon sa, kung i-compare mo kasi yung 50 million na may trabaho nito out dito sa ating population na 118 million na tao tayo ngayon sa Pilipinas, ay kung ikukumpara mo, kung halimbawa ikaw ay isang head of family, may kamag-anakan ka, medyo maganda yung ating ekonomiya sa trabaho. Dahil kasi kung 1:1 parang 1:1 yung nasa 51 million o 50 million to 118 million na population. Para 1:1 lang yun eh. So para may karga ka na isang tao as head of the family. Kung titingnan mo, halimbawa may kamag-anakan ka, ganun yung nature na may kamag-kakaso, hindi naman tayo magkamag-anakan. Pero kung generally titingnan mo, medyo maganda yung employment sa 1:1. Kaya lang, syempre dapat so lahat may trabaho, hindi pwedeng kasi kaya ang nangyayari syempre merong head of the family kaya nakasurvive yung iba. Yung iba naman kasi andun sila doon sa status na sila ay naghihirap, yung tinatawag na underemployment, at saka sila yung maasa doon sa ating tulong ng pamahalaan. So kaya dapat ay mapag-ibayo pa yan para mabigyan ng trabaho lahat at hindi lang basta trabaho kundi mabigyan ng sapat na kikitain. Yung from the minimum wage dapat kung tutuusin yan ay umaabot dapat ng according do sa statistics ng iba sa kanilang pagsusuri nasa 30,000 sa uri ng isang tao para makapumuhay ka na maayos. Mayroon kang 3 to 4 kids na gano'n. Isang pamilya, yung mag-asawa, maayos na. So ngayon kung mag-asawa kayo kikita ng gano'n, maganda yung magiging pamumuhay. So, maaari doon sa ganung kinikita, pwede kang mag-amortize ng pabahay ng nasa gobyerno, sa housing ng gobyerno, or maaari kang makaabil ng housing noon, or makakaupa ka kung wala kang sariling tira, mga ganun. So, kaya dapat ay, siyempre kakibad niya ang maayos na sahod, trabaho ay yung magandang serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya, siyempre dapat yung pangunahin na dapat matutugon ng sa mamamayan nila, trabaho at saka yung tirahan. So pangunahin yun. Ngayon kung yung mga walang tirahan, dapat magkakaroon ng tirahan at yung mag-i-exist. Tapos yung mayroon na, syempre, trabaho, yung kailangan nila. So ngayon, pangunahin niya at kasunod ay syempre yung health, education, yan. So, yung education and work, halos mag-related din yan. So, meron tayong kasamaya. So, ngayon ay, ang ating pamahalaan at private sector ay magtulungan ng lubos upang magkaroon ng maraming industriya sa magbibigay ng trabaho mula employment at pagtatayo ng negosyo mula micro, small, and medium enterprise o businesses at large company na nakabibigay ng maraming trabaho. So yun. So dapat pag mabuti yung ating pamahalaan, private sector para kung paano nila makapag-create sila ng industriya at mapapalawak pa yung mga industriya para magbigay ng mga trabaho. Yung magkakaroon ng small the industries para sa small and medium micro, small, medium enterprise, yung industriya na ibibigay sa kanila. Halimbawa, negosyo sa ganyan. At nagbibigay ng employment. Or may employ ka doon sa ganong klase ng mga negosyo. So, dapat pag-isipang mabuti yan ng ating pisak at saka ng ating pamahalaan. So, maliban dyan ay ang foreign na negosyo sa bansa ay makatutulong din to provide yan. So, yun, yung makasusupport na rin yung foreign investment
yung maglalagay ng negosyo sila sa bansa, ba't dapat ito ay kontrolado? Again, mas marami yung foreign investment sa bansa kaysa doon sa local jobs o local businesses na pag-aari natin, lalong-lalo na ay yung liberalization natin ngayon, yung mga aksyon na pinapatakbo ng gobyerno ay napa-privatize na. So, ibinibigay na sa mga private sector yung iba. Halimbawa, kagaya nung kung paano ka, halimbawa, ang distribution, oriente, ang distribution na dun sa, halimbawa sa Meralco, mga ganun. Mula sa, natin, hindi mismong totally government or ilan ay naka-privatize na. So, ganun ang ginagawa natin ngayon ay dapat locally owned at hindi siya pwede i-own ng foreign. Dapat may mga ganun kasi yung maraming gustong baguhin tungkol dyan, gusto nang i-fully owned ng mga magkaroon ng full foreign ownership doon sa ating mga negosyo. Kaya mahirap yung mga ganun. Dapat yung ilan lang na po pwede para sila ay makatulong sa pagninegosyo, kagaya ng mga EPSA, mga ganun lang, at iba't iba pang mga pwede sa local market. So, ang ating boses sa pamahalaan at PISAC ay naway, anuman ang status ng mamamayang Pilipino, may pinag-aralan o wala mula technical to professional, at no read, no write, at mas na lamang ang abot sa pag-aaral ay dapat mapag-isipan ng industriya na maibigay sa kanilang trabaho. Kung hindi lamang yan maging PWD o may kwansanan na maaari pa magkatrabaho. So, pag-isipan ng pamahalaan niya yun, at saka ng PISAC, kung paano nila mabibigyan ng trabaho yung mga walang pinag-aralan, no read, no write, or may mababang pinag-aralan. Dapat hindi lang yung graduates, kasi may graduates ay mismatch kasi dahil sa meron mga graduates, hindi sila kamatch doon sa mga ino-offer na trabaho ng mga existing industries. So, hindi lang yun, hindi yun yung ibang usapin kasi yun eh. So, ang from the education na usapin yun. So, dapat ay yung ating PISAC at saka yung gobyerno, mag-iisip sila kung paano nila mabibigyan ng trabaho yung mga walang pinag-aralan at mababang pinag-aralan. Kaya maibigay mo sa kanila at paano sila magkakatrabaho sa mga existing industry at sa mga kumpanya, yung mga walang pinag-aralan at yung mababa pinag-aralan. At anong, halimbawa, negosyo ang maaaring mo ibigay sa kanila o industriya. So, dapat naman nila yan. Kasi, nagiging nananatili yung ganong klase ng status ng ating mga kababayan o sino man dahil nga sa kahirapan ng ating ekonomiya. So, dapat matutulungan sila na sa halimbawa, nagsimula tayo natutulungan sila yung mga no-read-no-write na bibigyan ng trabaho, makapagpapaaral sila ng mga anak nila. Kapag nakapagpaaral sila ng mga anak nila, darating yung kinabukasan, walang Pilipino, walang pinag-aral. Lahat tayo mayroong pinag-aral. At mayroon tayong matataas na antas ng kaisipan at tayo ay may mahusay na trabaho at negosyo at ekonomiya. Yun ang magiging equals nun. So ngayon ay marami yung ganyan na dapat na nating mga ng pamahalaan at ng private sector kung paano mabibigyan ng trabaho yung mga yun. Usually, yung mga walang trabaho din, aside from do sa job mismatch ng mga professional na walang trabaho, ay yung mga ganun na nasa pinag-aralan or mga walang pinag-aralan na nagiging underemployment sila, may trabaho o wala dahil nga doon sa kanilang status na yun. Kaya dapat pag-iisipan sila na meron sila nung permanent job sa ganung klase ng status nila. So ngayon, yung ating pamahalaan ay hindi dapat idahilan yung job mismatch na kawalan ng trabaho kung saan issue lamang ito ng education na offer sa may landing industries o sila ang mag-create ng industriya. Yung sinasabing job mismatch kasi ang problema, yung ating dapat napag-aaralan yung education sector naman natin sa ating edukasyon na ano ba yung i-offer ng mga universities para sa ating lalandingan ng mga trabaho dito. Halimbawa, dapat may open nurses. So, dapat yung open ng nurses natin, may lalandingan na job yan kung lahat ng nurses yan. At mayroong mga siguradong trabaho na maaaring dito sa atin yan. At iba't iba mga profesyon. Or else sila yung gagawa ng industriya na mga profesyon. Mga ganon.
at anong tulong ang maibigay ng pamahalaan. So, hindi nga magkakaroon ng job mismatch kung yung edukasyon na i-offer ay swak doon sa existing industries or makapag-create pa ng industriya. Diba? So, ganun lang kasimple yun. Doon sa job mismatch. Kasi ang nangyayari, alam ba, may industriya ka ng ganito, kailangan mo puro mga ganitong klase ang graduate. Walang gumagraduate ng ganun. Puro graduate ng ganito lang. Alam ba, graduate A, kailangan mo graduate B. So ngayon, kailangan mag-create ka sa edukasyon ng mga professional na A para mayroong landingan na gano'n, dahil job mismatch eh. Ngayon, yung professional B ay wala ngayong malanding. So, ang ganong gagawin natin doon sa professional B, di ba? So, maaaring po pwedeng yung profession na yun ay gawa na pamamaraan nyo para may landingan na job. Ano na landingan na job yun at ano ang bibigyan na trabaho doon sa professional B para may landing gumraduate. Hindi basta gumraduate, di ba? Kaya, nawala trabaho. Ngayon, ang mangyayari kapag gumraduate ka na wala kang lalanding at your course, mapupunta ka sa ibang trabaho. Hindi mismo na iyong profesyon. So, iba ang maalala na trabaho o pagninegosyo na hindi match doon sa iyong profession. Maring ganun ang mangyayari. Dahil nga hindi po pwede rin naman na wala kang trabaho. So, may employed ka doon sa hindi sarili mong profession. So, yun ang sinasabi nila na ano klase ng problema, kaya walang trabaho yung iba. Pero madaling gawa ng paraan yan ng edukasyon at saka ng ating pamahalaan to give interactions with them. Kagaya din noong mga walang pinag-aralan, mababang pinag-aralan, anong industriya ang bibigay mo? Kasi kung usually yung ibang niya na malalaki, kapag high school graduate na, titrain nila yon eh. Titrain nila yon para doon sa kanilang industriya. So, yun ang pinakamaganda ron kasi tinuturuan nila at yun ang pinakamaganda sa isang kumpanya. Kaya dapat gawin ng lahat ng mga kumpanya yung ganung klase ng mga bagay. Gawin ng pisak yun para natitrain nila yung mga tao. Halimbawa, high school graduate or walang pinag-aralan, matitrain nila yun para ma-employ nila doon sa kumpanya o anumang industriya nila. Ganun na kasimple yun eh. Maraming ganyan doon sa mga foreign business. Pero din dito na nagaganyan sa atin na ititrain ka nila para ma-employ ka nila. May mga ganun dito sa atin na mga foreign company. So mahusay yung mga ganung klase ng kumpanya. Dapat yung mga local company ganun din na gagastusan mo, train mo yung mga tao para i-employ mo sa ganun. At mayroong sapat na saba, ay nagkakaproblema dun sa sahod. Kaya siguro maaaring hindi nagtatagal, lumilipat. So yun. So ano man ang level ng status ng isang tao, dapat pag-aralan ng pamahalaan sa paggawa ng industriya to resolve unemployment at underemployment. So, di ba ganun lang kasimple yun? Para everybody is mabibigyan ng trabaho ng ating employer. At hindi naman, sana yung magkaroon ng full employment under this, kung yung 1.66 lang walang trabaho, magang ating administrasyon, bago matapos yung kanyang termino na hanggang 6 years, magkakaroon ng full employment. At kahit pa paano, mabigyan naman kahit medyo sapat na sahod. Hindi man nakamit yung goal na kinakailangan aayon ka doon sa karapatan ng standard. Dapat ang standard kasi natingin nila ngayon 30,000 for every Pilipino sa private sector, naging sa pamahalaan. So ngayon kung hindi mo maibigay yun, ang sweldo mga nasa labor natin nasa 15. So marami pa ang iaangat. So, ilan na yung nakakasahod ng ganun. So, ngayon, kung at least kahit pa paano, kung makaabot sa buong 6 years, maabot ng 20 to kahit pa paano, maganda na rin yun. At hanggang sa susunod ng mga panahon pa, maabot yun talagang standard. So, makapumuhay ng mga libo ng Pilipino at full employment. Yun ang maganda ron. Sana magtuloy-tuloy at magabay ng ating administrasyon. Hindi dyan. So, ang pamahalaan ay dapat makatulong sa pag-create ng industriya sa mga graduates o kayang mag-negosyo with different skills. Dapat gumawa ng policy ang pamahalaan how to help people to have M&Es or magtatayo ang mga tao ng mga korporasyon o cooperatives to make work business and give jobs to others or employment. So, pag-aralan ng ating administrasyon para ma-resolve ang trabaho sa bansa sa darating na mga panahon. Ano ba? Yung isang pwedeng matulungan ng pamahalaan, yung pagkakaroon ng MSMEs. Ano ba? Paano tulungan ng bigyan ng puhunan yun? Or yung parang cooperatives. Pagtatayo sila ng industriya, industriya ng lata,
nagtayo ng 5 cooperative, industrial lahat, yung 5 yun, maging functional yung maging trabaho nila at makapag-employ pa sila. Diba? Yung cooperative, malimbawa. So, ibig sabihin, sila ay employed sila yung 5, ano ba, nagtayo ng cooperative o korporasyon, tapos mag-employ pa sila ng marami. So, may plata, halimbawa, mga ganun. Ngayon ay tulungan ng pamahalaan. Yung ganong klase na medyo may makapag-create ka ng corporation or cooperatives or yung micro MSMC nga na ito ay sasapat ang kita at pwede rin maka-employ. Diba? Dapat kasi ganun. Yung problema yung ating kasing yung ating hindi rin kasi na dapat ay dumating yung panahon na yung ating micro and small industry dapat yung kikitain nun sasapat yun. Dapat aabot yan to yung agay ng minimum wage. Halimbawa, kahit yung sari-sari store mo, kikita 30,000 dapat ganun. Karabang pa. Di ba? Mga dapat darating sa tatak ng panahon. Ngayon, siyempre yung iba ay siyempre nag-negosyo para lang kahit pa ano ay makapabuhay. So ngayon kung yan ay darating yung panahon na ganun ang mangyayari doon sa mga micro enterprise, mayroon silang abutin ng isang negosyo ng isang pamilya, isang tao na ano man yung kanyang micro business ay malaki pa doon sa minimum wage na pinapasweldo sa isang dapat ganun yung mangyayari doon. So ang problema kaya hindi makagawa ng ang problema kaya hindi makagawa ng industriya ang ating pamahalaan to advance consult the people to create employment and business ay hindi nila pinag-iisipan na mabuti ito at maaaring mayroong behind dyan, di ba? So ang ating NEDA, ADT at iba't ibang ahensya ay dapat mag-advise at orient sa mga nais na magnegosyo at dapat sapat ang kikitain to raise a family. So dapat ang orient, dapat nagbibigay ng pre-orientation for the business yung ating mga DTI, yung ating NEDA doon sa mga tao na nais magnegosyo. Kasi aside from the graduates, ay alam na nila yun. Pero doon sa mga hindi, lalong-lalo na yung mga no read no write or mga pinag-aralan, bibigyan mo ng negosyo. Okay. Dapat alam nila kung ano bigay. Pinakanda sila sa mga feasibility studies. So ito, tuturo mo sa kanila ito ang negosyo maganda para sa iyo. Saan lugar yan? Mga ganun. So muli, naway ang ating banal na Panginoon Diyos at Kristos ay pagkakaalaman at pagmamalasakit ang ating kawani ng pamahalaan at Lipunan Pilipis po. Excuse me. Partikular mayaman na mag-create ng fair jobs industries sa bansa. So yun, sana magabay ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating pamahalaan at malaman nito yung mga dapat na mga hakbangin para mabigyan ng trabaho yung lahat. Hindi pwede ng trabaho yung iba kasi magugutom sila or hindi sila makapamumuhay na maayos. Diba? So marami yung iba, kaya nga ang ating sinusulong dito sa ating human rights promotion na pangunahin, trabaho at saka yung trabaho at saka pabahay. Aside from that, ay yung siyempre yung ating lahat ng under the human rights, so ating sinusulong, particular yung siyempre ang pagpapira ng mabuting pamamahala at yung ating yung human rights in governance, di ba? At siyempre ang pagsusulong ng mabuting pamamahala from the human rights base. So ngayon ang iba't ibang faktor na nakaapekto para magkatrabaho ang mga Pilipino ay pag-aralan ng ating pamahalaan kagaya noong korupsyon at abuses sa pamahalaan at injustices na instead makabigay ng trabaho ang pamahalaan ay nakakaapi at abuso pa ng mga tao, lalo na ang sabuatan ng abuso at korap sa pamahalaan at mga private sector, business or individual na nakakaapi ng mga tao o mahihirap, etc. para hindi magkatrabaho o negosyo. Yan. Pag-aralan din ng mabuti ng pamahalaan, ano ba yung factor, bakit aside from ano yung nakahihindran para magkaroon ng trabaho yung mga tao. Unang-una, syempre, it is generally government planning sa pangalahatan. Pangalawa, yung korupsyon.
Yung korupsyon ay isa sa malaking bagay, kaya ang trabaho ay naantala para ibigay sa mga tao, negosyo or pag-create ng industriya. Pangatlo, yung abuses, di ba? Nang-aabuso yung ilan nasa pamahalaan, nakagawa ng mga pang-aabuso. Yan, injustices, yung peace and order or other things. Instead na makabigyan ng trabaho, ay baka nagmumukha pa silang makasalanan ng mga tao, di ba? So, injustices na factor. So, tingnan na mabuti ng ilang mga factor na yan at sinusolbahin nila yan para ang tao ay mabigyan ng mga trabaho, di ba? Mga ganun mga bagay. Yan, yung mga iba't iba pa mga human rights issues na kapag mahirap ka, hindi ka basta magkakatrabaho kasi yung nag-i-employ sa'yo, may dududa sa'yo, mga ganun mga bagay. So, so dapat yan ay tingnan mabuti ng ating pamahalaan para maging fair. So, lalo na yung pamamalakad ng pamahalaan, ito ay hindi makahihindran para yung tao ay mabigyan ng trabaho. Diba? Instead na makabigyan ka ng trabaho, nagmumukha ka pang kriminal dito sa ating pamahalaan na umaabuso o mali yung kanilang pamamalakad. Diba? So, ngayon ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa muna pamahalaan at mamayang Pilipino. At talimayan ng mabuting balita sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng pamamahala at matuwid at makatarungan at makatotohanan, at ang mamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at nang makapamuhay tayo ng mapayapa, atas at ayon sa karapatan, at higit ay may kaligtasang espiritual sa pagtalima natin ng mabuting balita at pangunahing pagsunod sa panuntunan ng ating pamahalaan. Kasama yan sa balangkas ng mabuting balita na nakita ng ating banal na Panginoon Diyos kung paano tayo makapamumuhay na tayo ay nakasusunod dyan sa pamahalaan niya. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at naway nakapagsabuhan naman ang human rights sa linyong ito hinggil sa karapatang pagtao mula dito sa ating issue dinunghayan hinggil sa rate ng trabaho sa ating bansa. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Ang paliwanagan ni Banal Santa Maria ay sa inyo lahat at ipalagi.